Good afternoon sa iyo, Yusek Marge. Good afternoon. Welcome back. Si Yusek Marge po makakasama natin every Tuesday para magbalita at tanong rin tungkol sa ating mga talakayan. Pero uunahin namin ikaw muna ang nasa hot seat, Yusek Marge. Hingi muna kami ng update mula sa DILG. Unahin natin itong pagpapatuloy na tigil pasada ng transport group or isang transport group. Anong inilatag na hakbang ng DILG at PNP tungkol dito? Yes, Nina. Humigit kumulang 9,000 na pulis at 920 na mobility assets ang idineploy ng PNP para sa tigil pasada. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, nakipagtulungan ang PNP sa iba't ibang ahensya tulad ng MMDA para mapaghandaan ang nasabing transport strike na inaasahang makakaapekto sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa tingin naman natin, so far, parang maganda naman ang takbo sa lansangan, Yusek Marge. So, based sa mga reports nga sa atin sa ground, maayos naman po ang daloy. But yun nga, meron naman mga pagkukulang pa rin ng mga PUVs. But patuloy pa rin naman na minomonitor po yan ng MMDA at ng PNP. Yes, maganda yan, no? Lalo na dun sa mga parts na may balita kasi, no? Tatanungin natin, mamaya yung guest rin natin, may mga nagsa-strike rin na minsan gustong idama yung mga ayaw sumali kasi gustong maghanap buhay. Nga eh. Kaya sana mabantayan rin yun kasi yung iba ay pinapara daw sa gitna ng kalsada. Dapat ma-check yan at ma-monitor at kung totoo man ay dapat maayos natin yan. Yes. Okay, ito naman magandang balita tungkol sa update natin sa Subay Bayani Awards ng DILG, Yusek Marge. Kamakailan lamang ay pinarangalan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang 55 natatanging LGUs sa ginanap na Subay Bayani Awards bilang pagkilala sa kanilang mabisang pagsusulong ng transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga lokal na proyektong pang-infrastructure at iba pang kaugnay na proyekto. Sa pamamagitan ng Subaybayan Portal, mas madaling masusuri ng publiko ang mga importanteng impormasyon ukol sa mga proyekto ng DILG at masisiguro na maayos at mabilis na implementasyon ang mga ito. Maganda yan, ano, na nabibigyan sila ng recognition, lalo na yung mga LGU na that are doing well and are being transparent. Maganda rin katuwang dyan. Kasi kahapon naman, Yusek Marge, yung ARTA ang kasama natin at meron silang ginagawa ngayong parang report card survey. I know. So, kasi ang ARTA naman ang naatasan rin mag-monitor ng mga programs and projects na ini-implement ng mga agencies. In fact, katuwang rin namin ang ARTA sa mga proyekto ho ng DILG. Ayan na, mention nga nila na kasama kayo dun sa kanilang whole of government approach. Correct. At In the yes. act of bayanihan, di ba? That's right. Tulong-tulungan tayo. Eto, sana nakasama pala ako dito, no? Nagkaroon ng Bida Fun Run sa Quezon City recently, Yusek Marge. Yes. So that was nung Sunday. So sa pangunguna ni Quezon City Vice Mayor Gian Soto at sa tulong ng DILG at Dangerous Drugs Board o DDB, naging isang malaking tagumpay ang pagdaraos ng Buhay ay Ingatan, Droga ay Ayawan o Bida Fun Run sa Quezon City Memorial Circle noong Linggo, November 19. Nilahukan ito ng daan-daang kabataan at iba pang sektor na sumusuporta sa laban sa iligal na droga. Ipinahayag din ni Vice Mayor Soto ang kanyang galak at pasasalamat sa mainit na pagtangkilik ng kabataan sa nasabing proyekto laban sa iligal na droga. Alright, maraming salamat sa mga update mula sa inyong department, Yusek Marge ng DILG. You're welcome, Nina.